Sa panahon ngayon, hindi na maitatanggi ang pagbabago sa ating kapaligiran. Ang dating malamig na panahon ay nagiging mainit. Ang dating payapang dagat ay nagiging mapanganib. Sa isang silid-aralan, 5 katao ang nagtipon upang pag-usapan ang isa sa pinakamalaking suliranin ng ating panahon, ang pagbabago ng klima. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong magiging guro sa OSOCON. Ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa climate change. At alam natin na papanahon ng paksa natin ngayon. Sino ang makapagbigay sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagbabago ng klima? Ikaw, Pedro. Guro, ang pagbabago ng klima ay patuloy na pag-init ng daigdig na sanhi ng mga gawaing pantao. Ang labis na pagbubuga ng greenhouse gases ay tulad ng carbon dioxide mula sa pabrika, sasakyan at pagsusunog ng mga basura ay dahilan ng pag-init ng mundo. Guro, totoo po bang apektado na ng problemang ito ang ating bansa? Tama, Dong. Ayon sa pag-aaral, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang pinaka-apektado ng mga pagbabago ng klima. Tulad ng pagtaas ng baha, paglakas ng mga bagyo, at sobrang pag-init ng klima. Ikaw, Mark. Tama po iyan. Sa aming lugar, madalas kaming makaranas ng matinding init tuwing tag-araw. Madiding matuyo ang aming mga pananim. At kapag tag-ulan naman ay, madalas rin kaming bahay. Hindi lang kalikasan ang naaapektuhan, kundi ang kabuhayan. Kapag nasisira ang pananim, bumababa ang kita ng mga magsasaka. Kapag nagbaha, marami rin nawawalan ng tirahan. Nakakalungkot isipin na tayo rin ang may kagagawa ng problemang ito. Minsan nakakalimutan nating maging responsable sa ating kapaligiran. Kaya nga dapat nating pagtuunan ang pansin ang hakbang upang mapabuti ito. Halimbawa, ang pagtitipid ng gamit ng kuryente, ang pag-recycle ng mga basura at pagsuporta sa mga proyekto ng pangkalikasan. Tama, at maaari din tayong magtanim ng mga puno. Ang isang puno ay kayang sumipsip ng mahigit 20 kilo ng carbon dioxide bawat taon. Iisipin, kung lahat tayo ay nagtanim, gaano kalaking tulong ang mabibigay sa ating planeta. Bukod pa dyan, dapat din natin palaganapin ang kaalaman tungkol sa isyong ito. Kung lahat tayo ay may kamalayan, mas madali tayong makakailos bilang isang bansa. Tama ka, Mark. Ang pagbabago ay nagsisimula sa kaalaman at ang kaalaman ay humahantong sa pagkilos. Napakagandang mga punto. Ang usaping pagbabago ng klima ay hindi lamang isyong pang-agham. Ito rin ay usaping pang-moral. Kaya kailangan nating pangalagaan ang ating kalikasan para sa ating susunod na mga henerasyon. Tama, kaya simulan natin sa ating sarili. Sa bawat simpleng hakbang, tulad ng pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at paggamit ng mga produktong hindi nakakasira sa kapaligiran. Ang kalikasan ay matagal nang nagbibigay sa atin ng buhay. Ngunit ngayon tila humihingi na siya ng tulong. Ang hangin ay marumi, ang dagat ay puno ng basura, at ang lupa ay pagod na. Ngunit hindi pa huli ang lahat.